So ayan, good evening. Today is August 27, 9:43 PM as of this recording moment, no. So today nagkameron tayo ng dalawang trades. Isang break even at isang take profit naman. Tapos isa during Asia session and isa during New York session. Okay. Both are 8:15 nag-entry or na-mitigate yung entry natin. Anyway, so let's make a trade recap lang para dito sa ating naging trades, no. So dito sa first trade natin during Asia session niya, no. So bakit ba natin tinake tong trade na to? So sa 15 minute as my higher time frame structure. So chinek ko lang ano ba yung structure natin. So meron tayo ditong lower low. So ibig sabihin this is a bearish structure and confirm siya dahil nag candle close siya. Yan. Okay? So second natin na ginawa is na-identify natin ano ba yung pwede nating point of interest. So ang ginagawa kong point of interest na pwedeng mag-retrace or bumalik si market as our reference na doon tayo kukuha ng trade is the imbalance or the order blocks. So in this case, in this trade, ang meron tayo is ang ginagamit kong order blocks as na reference is either 15 minute or 30 minute, whichever is available. Okay? So sa 15 minute medyo hindi maganda yung structure, so pumunta ako sa 30 minute. So sa 30 minute nagprint naman siya ng magandang structure which is a bearish order block. So ayan. So nung nag-top si market sa price, nung nag-top si price sa order block natin na bearish ng 30 minutes, so pumunta tayo ng 3 minute as my entry time frame. Okay? So sa 3 minute naghintay naman tayo ng reversal confirmation. So paano nga ba ako kumukuha ng reversal confirmation? So tinitingnan ko lang din yung structure ng 3 minute. So ang ginagawa ko, minamark ko lang yung structure which is dapat valid. So dito sa 3 minute, so nagkameron ng structures. Nagprint si market ng structures and ni-break niya. So nagkameron tayo ng change of character sa 3 minute. Doon ako nag-entry. Okay? So doon sa entry ko, ang naging reference ko is itong breaker block na to. So naging valid breaker block siya sa akin kasi naging valid at strong reference siya for my entry kasi nagkameron ng multiple top dito bago niya i-break. Okay? So ayan, ang naging SL ko dito is above lang, konti lang above dito sa ating structure. Then ang target ko dito is itong 30 minute na order block dapat. So ayan. 30 minute order block yung target natin dyan, which is ito. Oops. Yan sana yung ating target. Si 30 minute order block. However, and unfortunately, si market ay nag-react and nag-reverse doon sa 15 minute imbalance. So, which is yun yung may gap. Expect ko kasi ipipil ni market yung gap hanggang dito So valid sana yung ano natin. Anyway, so ayun, yun yung naging target natin. And for this trade, sana we are expecting to get a 1:2 RR. Kaso hindi nga pumabor sa atin yung market condition. Ngayon, hintay ulit tayo ng ating potential trade. So nakakita ako
during New York session na. Okay? So, ganun din. Same procedure lang din ginawa ko. In-identify ko ano bang market structure ng 15 minutes. So, ang meron tayo dito is bullish na to eh. However, hindi na maintain ng buyers yung momentum, nag-break dito. So, this is a candle close din. So, yan yung naging reference ko na mag-sell. So, again, humanap ulit tayo and nag-identify ulit tayo ng potential na reference natin na pwedeng balikan ni market. So, meron tayong extreme dito which composed of 15 minute, 33 minute na bearish order block at saka 15 minute na imbalance. And dito sa decisional area, meron tayong 30 minute na bearish order block which is ito. Okay? So, ayan. So, same procedure. Nantay ko lang din si market na mag-top sa ating point of reference sa 15 minute. Okay? So, nung nag-top siya, hinintay lang din natin si market na mag-print ng structures. So, ayan. Nag-print siya until ma-break niya. Which is, ang requirement ko is candle close. Which is candle close yan. So, dito sa trade natin na to, ang naging entry ko, which is ito, medyo low probability, pero may reactions kasing ginawa. Okay? So, ayun. The same procedure na ginawa natin sa first trade. Stop loss above the structure lang. And ang ating take profit is, ayun, tulad din nung kanina, ang ganda kasi nung print ng bullish order block ni 30 minute dito. So, hindi ko yan, so, yan yung naging reference ko na pwede niyang balikan and pwede siyang mag-react dyan. Kaya hindi ko na in-intend na i-take profit itong lower low na to. Kasi alam ko possible na mag-react si market dito or si price dito sa area ng order block, na bullish order block na to. Okay? So, dito pa lang sa imbalance na to, nagre-react na siya. So, ayun, kinuha pa din naman yung take profit natin dito. So, again, meron tayong 1 break even at 1 win. Okay? For this trade naman, 1:1 lang tayo. Yung risk reward ratio natin. So, mas kampante ako doon kaysa kunin ko tong ibaba na to na magbibigay sa atin ng 1:2.85 risk reward ratio. So, kampante na ako dito sa 1:1. Okay? So, ayun yung ating trades today. So, proceed tayo dun sa accounts natin na tinitrade. So, itong account natin kay Equity Edge na instant. So, nakakuha lang naman tayo dyan ng 39.98. No? So, galing tayo sa loss na 54. So, okay na din. Medyo niliitan ko lang yung lot size natin. So, yung kay Alpha Capital naman natin. So, nakakuha lang tayo dyan ng $53.52 na nanggaling tayo sa loss na $86.86. So, ayun. Yun lang yung update natin or yung trades natin for today. See you on the next trade.